Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inaasahan ng Bureau of Immigration o BI ang pagdagsa ng halos 1,500,000 pasahero ngayong huling buwan ng taon. Base sa datos ng ahensya, mayroong pagtaas ng mga biyahero kung saan halos 1,000,000 ang nadagdag kada buwan na siyang lubos na malayo sa bilang ng hindi lalagpas sa 100,000 pasahero noong panahon ng pandemya. Samantala, paalala naman ni Immigration Commissioner Norman Tansinco, kanila nang ipinaigting ang pagdaragdag ng mga tauhan at sila ay nag-deploy na ng mga augmentation teams pati na rin ang mga mobile counters para masigurado ang tuloy-tuloy na pagbabiyahe ngayong bakasyon nitong darating na Kapaskuhan. Ibinahagi ng Department of Transportation o DOTR na pinapabilis na umano nito ang pagtatapos sa proyektong North-South Commuter Railway. Yan ang ating alamin mula kay Daniza Lopez. Sa hangarin na mapabuti ang kalidad ng transportasyon para sa mga Pilipinong commuters, inilahad ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na pinapabilis na nito ang progreso sa North-South Commuter Railway o NSCR project. Ayon kay Philippine National Railways o PNR General Manager Jeremy Regino, tuloy pa rin ang pagtatayo ng NSCR lalo na sa Tutuban-Malolos o N1 segment at Malolos to Clark o N2 segment. Samantala, nasa kontraktor na ang right-of-way o ROW, ang 4 na istasyon at 76% naman ang nasa Malolos to Clark segment. Matatandaan ang operasyon ng NSCR ay inaasang magsimula sa taon ng 2029. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Dumalo si Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa sa inaugural opening session ng Conference of the Parties 28 o COP28 Presidency Health Day na may temang Unpacking Political Financial Commitments in COP28 sa Dubai, United Arab Emirates kasama ang mga world leaders at health ministers mula sa iba pang mga bansa. Ito ang una COP kung saan ang paksa ng kalusugan ay iniugnay sa usapin tungkol sa climate change. Ang mga kinatawa ng World Health Organization, mga pinuno ng iba't ibang bansa at mga ministro ng kalusugan ay nagtipon upang idokumento ang kaganapan. Ayon kay Secretary Herbosa, naabot ng DOH ang isang makabuluhang hakbang sa pagsisikap nitong ipatupad ang universal healthcare. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, nakaambang 2 araw na tigil pasada ng grupong Piston, ikinababahala ng ilang pasahero. Mga apektado ng lindol sa Surigao, pumalo na sa higit 100,000. Presyo ng tilapia, bahagyang tumaas bago ang Pasko. NTF-WPS, mariing kinundina ang iligal na aksyon ng CCG laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Mga Pilipinong biktima ng pang-aalila sa Cambodia, pinabalik na sa Pilipinas. Philippine Sports Commission, pangungunahan ang paglulunsad ng Batang Pinoy at Philippine National Games 2023. Patas at bantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sinimulan na ng Special Task Force Group ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang clearing operation sa mga rutang dadaanan ng parada sa ika-16 ng Disyembre para sa Metro Manila Film Festival 2023. Ang ruta ng parada ay gaganapin sa Kamanava, kung saan ito ay magsisimula sa Navota Centennial Park na magtatapos sa Valenzuela People's Park. Samantala, pinapayuhan ang mga motorista na iwasan ang ruta sa araw ng parada kung saan isasarado ang nabanggit na ruta simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi.
Ang paradang ito ay taunang tradisyong kaugnay ng film festival kung saan nagtatagisa ng mga parade float na mga pelikulang kalahok sakay ang mga artista nito. Sinagip ng Bureau of Immigration ang mga Pilipinong nagnais magtrabaho sa Cambodia matapos mabiktima ang mga ito na magsilbi bilang love scammers. Narito si Jade Buhoy para sa detalye. Kasabay ng pagbabala ni Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinko na huwag tumanggap sa mga nag-aalok ng mga iligal na trabaho sa mga bansa sa Asia, ay ang pagpapauwi sa 27 Pilipino mula sa Phnom Penh, Cambodia noong ika-8 araw ng Disyembre. Payag ni Tansinko, ang mga Pilipinong napauwi sa bansa ay kalimitang lumisan noong katapusan ng nakaraang taon at simula ng kasalukuyang taon, kung saan kanilang napagtanto na ang mga sindikato sa illegal recruitment ay hindi pa rin nasusugpo sa kabila ng sunod-sunod na paalala mula sa pamahalaan. Ayon sa mga biktima, puwersa silang magtrabaho bilang love scammers habang sila'y inaabuso ng kanilang pinagtatrabahuan at kalaunay ibinenta ng kanilang mga among Chinese sa ibang kumpanya. Sa kasalukuyan, ang mga biktima ay sinaklolohan ng mga opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Migrant Workers o DMW, pati na rin ang Department of Foreign Affairs o DFA para sa karagdagang tulong na kanilang kakailanganin. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pinangangambahan na ng ilang mga pasahero sa Quezon City ang muling nakaambang tigil pasada ng grupong Piston sa ika-14 hanggang ika-15 ng Disyembre. Ang 2 araw na transport strike ay inanunsyo ng grupo kamakailan bilang patuloy na pagtutol sa deadline ng mandatory franchise consolidation na bahagi ng POV modernization sa huling araw ng Disyembre. Ayon sa ilang mga pasahero, malaki umano ang epekto nito sa kanila pagkat kasama rito ang pag-a-adjust ng oras ng kanilang pasok para makapaglaan ng oras sa paghihintay ng masasakyan. Samantala, nakahanda naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya at local government units bilang paghahanda sa tigil pasada. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, nakaambang 2 araw na tigil pasada ng grupong Piston, ikinababahala ng ilang pasahero. Mga apektado ng lindol sa Surigao, pumalo na sa higit 100,000. Presyo ng tilapia, bahagyang tumaas bago ang Pasko. NTF-WPS, mariing kinundina ang iligal na aksyon ng CCG laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Mga Pilipinong biktima ng pang-aalila sa Cambodia, pinabalik na sa Pilipinas. Philippine Sports Commission, pangungunahan ang paglulunsad ng Batang Pinoy at Philippine National Games 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bahagyang nakitaan ang pagtaas ng presyo ang tilapia bago pa man sumapit ang Kapaskuhan. Aabot sa 5 piso ang dagdag singil sa presyo ng tilapia ayon kay Department of Agriculture spokesperson Arnel de Mesa. Anya, ang presyo ng tilapia ay tumaas mula 100 at 40 piso hanggang 145 piso. Kinondena ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS ang iligal at mga agresibong aksyon na isinagawa ng mga barko ng China Coast Guard o CCG laban sa 3 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na tinukoy bilang BRP Datu Sanday, BRP Bancao at BRP Datu Tamblot
na nagdadala ng humanitarian support sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal nitong kamakailan. Dagdag pa nito, ang Chinese Maritime Militia vessels ay iniulat na gumawa ng mga mapanganib na maniobra at nag-deploy ng sinasabing long-range acoustic device laban sa mga B-4 vessels na nagdulot ng matinding discomfort at incapacitation sa ilang Filipino crew. Pahayag ng NTF-WPS ay agad na umalis ang mga Chinese vessels sa Bajo de Masinloc at gumawa ng agarang aksyon ng gobyerno ng China upang ihinto ang mga agresibong aktibidad na ito na lalabag sa soberanya ng Pilipinas at maglalagay sa panganib sa buhay at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa lugar. Matapos makapagtala ang Quezon City ng pagtaas sa kaso ng COVID-19, ay tinaas nito ang Red Status Alert para magsilbing warning sa banta ng COVID. Kaya't ibinahagi ni QC Mayor Joy Belmonte sa mga residente na isagawa ang basic precautionary measures. Ito ay ang pagsusuot ng face mask at pananatili sa bahay kung mayroong nararamdamang sintomas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, nakaambang 2 araw na tigil pasada ng grupong Piston, ikinababahala ng ilang pasahero. Mga apektado ng lindol sa Surigao, pumalo na sa higit 100,000. Presyo ng tilapia, bahagyang tumaas bago ang Pasko. NTF-WPS, mariing kinundina ang iligal na aksyon ng CCG laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Mga Pilipinong biktima ng pang-aalila sa Cambodia, pinabalik na sa Pilipinas. Philippine Sports Commission, pangungunahan ang paglulunsad ng Batang Pinoy at Philippine National Games 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.